So, ito pong video na to ay additional video. As usual, gumagawa tayo ng mga extra videos para po sa mga interested dun sa mga topics natin. So, mga 99.9% ng mga devotions natin merong kakambal na video para po sa mas malalim na discussion at mga additional. Kasi we only have 15 minutes sa mga devotions natin. So, gumagawa ko ng extra video para sa mas malalim na talakayan. So, sa devotion po natin na pre-tribulation rapture, marami pa akong gustong sabihin, pero syempre 15 minutes priority natin yung mga makakatulong sa ating paglagong spiritual. At sa mga extra video natin, doon naman tayo more on paglagong mental. Tama ba 'yon? More on increasing our knowledge. Minsan po kasi gusto natin mabalance yung paglago natin, dalawang aspeto lagi. Paglago sa kaalaman, tsaka paglago sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ayaw natin na dumami yung kaalaman natin, pero yung pagsunod natin mabagal, o kaya hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Kaya yung goals natin sa mga devotions natin, we grow in knowledge, at the same time, we grow in obedience. So, dun sa topic natin na pre-tribulation rapture, gusto ko lang i-promote, na bagamat magkakaiba tayo ng posisyon o pananaw pagdating sa hinaharap, maraming naniniwala na yung mundo pasama ng pasama. Ako naniniwala ako na yung mundo natin pabuti ng pabuti because of the gospel, because of the great commission of the Lord Jesus Christ, because of the growing kingdom, because of the plan of God to restore this broken world. So, ganun pa man, marami tayong magkakaiba ng pananaw patungkol sa hinaharap sa future. Gusto ko i-promote yung unity. We're still brothers and sisters in the Lord. Kaya may marami nagtatanong sa akin, bakit yung mga post ko about eschatology, about end times, madami po yun, 100 plus videos. Bakit naka-hide? Hindi man naka-hide, naka-exclusive content para lang sa mga members. So, isang reason po kasi, yung mga luma kong videos, yung mga matagal na videos na ginawa ko, nung pinanood ko, nung mga nakaraan lang, sabi ko, ba't ang angas ng mga videos ko? Sobrang angas ko dun. So, parang na-rebuke din ako na, imbis na maangas yung approach ko, na parang yung ibang mga views ay sobrang, minsan kasi, ang term na ginagamit ko ay pangit. Talaga yung pagtingin ko yung isang view ay nakakasama sa Christianity, sasabihin ko pangit na theology talaga yan, no? Minsan ginagamit ko pa yata yung term na salot sa pananampalataya. Kasi nga totoo, ideas have consequences. Pero siguro yung approach ko medyo maangas. So lahat yun ay exclusive content na lang, na para na lang sa mga interesado doon sa topic na yon, na patungkol sa end times. Pero just eat the meat, throw the bones. Yung nakikita nyo na tingin nyo hindi ka pakinabangan, i-reject nyo na lang, no? Tanggapin natin yung merong kapakinabangan sa ating pananampalataya. Now, dito sa pre-trib rapture, marami pong naniniwala rito, nabubuhay sa takot. Bakit? Kasi nga, naniniwala kayong mundo natin pasama ng pasama. To the point na may mga kilala ko, ang itinuturo nila sa kanilang mga anak, wag nang mag-asawa at wag nang mag-anak pa. Kasi baka maabutan ka ng great tribulation, or baka maabutan ka ng pagdadalamhati, matinding kapighatian. Depende kasi sa mga views yan about tribulation. Pero kung ang paningin mo, ang pananaw mo ay mundo natin pasama ng pasama, yung Pilipinas pasama ng pasama, there's no point of fighting corruption. There's no point of fighting evil, pushing back evil. Kaya po yung tingin ko sa pre-trib rapture na theology na nagsasabing yung mundo pasama ng pasama and we can't do anything about it, we can just, mahirap kasi yun . Sabi kasi sa Bible, we are salt and light of this world. Ibig sabihin may influence tayo. Yung light, hindi kayang talunin ng dilim. Yung salt, may influence yan, may impact yan. Sabi ng isang pastor na naniniwala sa pre-trib rapture, sabi niya, yes, we are salt of this world. Para tayong asin na ipinahid sa karne ng baboy, sabi niya.
May impact tayo sa karne ng baboy. Pero yung karne ng baboy, mabubulok at mabubulok at mabubulok din yan. So, ano ibig sabihin niya doon? Sabi niya, yes, meron tayong influence sa mundo. Pero yung mundo, mabubulok at mabubulok at mabubulok din. Ibig sabihin, yung pinaka-point, yung impluwensya natin, mawawalan din ng kabuluhan. No? Yung influence natin, talo rin in the end. Kaya po may mga Christians na defeatist. Ibig sabihin, parang we cannot win the cultural war. We cannot make this world beautiful. Pero ako naniniwala po ako, no? Na this world will become better and better. And God will choose the church to do it. At yung church po, in-empowered pa ng banal na spirito. At sinabihan pa ng Panginoong Jesucristo, go disciple the nations. Teach them to obey everything I've commanded you. So, nung inutos ng Panginoong Jesucristo yon, they were empowered by the Holy Spirit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, magantay kayo dyan. Kulang pa. Bibigay ko pa sa inyo yung espiritu ko to empower you. Tignan niyo po yung Great Commission, sabi ni Jesus Christ, I will be with you always. Nung inutos niya sa mga disciples niya na disipuluhin niyo lahat ng mga bansa, lahat ng mga nations, lahat ng mga all the ethnic groups of the world, teach them to obey everything I've commanded you. Nung inutos niya yun, yung huli nun, sinabi niya, sasamahan ko kayo araw-araw. What's the point? Anong point ni Jesus? Sasamahan ko kayo araw-araw to make sure that the Great Commission will be accomplished. Kaya po yung Great Commission ni Jesus prophetic in nature. Ibig sabihin, ang inutos to ni Jesus na disciple the nations with the intent. Jesus has this in mind that all the nations will bow down, will become obedient to Him. At yan po ang sinasabi ng mga propeta sa Old Testament. Yan po yung sinasabi sa mga salmo ni David that nations will turn to Christ. Pero yung mga pre-trib rapture po, ang teaching po niyan, all the nations will turn and worship and bow down to the Antichrist. Kaya po, napakarami nating mga videos, dinidiscuss natin Antichrist, dinidiscuss natin yung rapture, dinidiscuss natin yung mundo ba talaga natin pasama ng pasama. Kasi makaka-apekto yan sa atin eh. Makaka-apekto yan how we look at the Philippines. Ako naniniwala kay mga Christians, dapat we fight back, we push back evil, we influence our country, we fight corruption. Kaya lagi akong nagsasabi na kung ikaw ay police, sinugo ka ni Jesus dyan sa departamento mo, be the change. Be Christ agent of change. Kung ikaw ay congressman, Kristiyano ka, may takot ka sa Panginoon, dalin mo yung pananampalataya mo. Dalin mo yung Christian influence mo sa Kongreso, sa Senado, sa Husgado, sa mga eskwelahan, sa mga ospital, sa DSWD. Sa lahat ng may korupsyon, ikaw magdulot ng pagbabago dyan. Because I know, the Bible says that all the nations will turn to Christ. Pati ang bansang Pilipinas, luluhod kay Kristo. Napakaganda po ng Biblia, no? Yung pre-trib rapture po, ito ay 19th century teachings. Kaya nga po yung challenge ko, give me one verse sa Bible na nagsasabing before the tribulation, may rapture. And unfortunately, wala pong ganun sa Bible. Kaya wala pang nakapagbigay sa akin ng verse ng pre-trib rapture eh. Ever. Pangalawang challenge ko, give me one verse in the Bible that says the world is getting worse and worse. Isang verse lang sa Bible na nagsasabing yung mundo natin pasama ng pasama ng pasama. At kada isang verse na sasabihin mo, tutumbasan ko ng 20 verse sa Bible that the nations will be conquered by the kingdom of God. And in fact, may mga seemingly Bible verses na nagsasabing yung mundo natin sasama. Seemingly. Pero pag ininterpret mo ng tama, hindi pala. Kaya po yun po yung mga passages sa Timothy at sa iba pang mga talata na diniscuss natin sa mga post natin in the past. So, pwede nyo pong hanapin din yun, yung mga exegetical. Pag sinabing exegetical, yung talagang hinimay-himay na mga talata para maipaliwanag natin na wala kahit isang talata sa Bible ang nagsasabing yung mundo natin pasama ng pasama. I wish mayroong makapagpakita sa akin. I wish may makapagpakita sa akin na yung pre-trib rapture ay totoo. And in fact, sa Christianity, sa history ng Christianity, from the time of the apostle
from the time of the apostles to our time, wala kang makita ng mga pre-trib rapture believers. Maliban na lang nung nakaraang mga siglo na lang, 19th century na lang na pinasok yan sa theology nating mga Kristiyano. Pero before, wala namang ganyan. May mga mangilan-ngilan na pwede kang i-quote, pero para kang naghahanap ng karayom sa dalampasigan. Para lang ma-prove na may mga Kristiyano nang naniniwala sa pre-trib rapture. Anyway, ideas have consequences. Kapag ang tingin mo yung mundo ng pasama, ang hirap, saan mo huhugutin yung lakas mo? Saan ka huhugot ng lakas para ipaglaban ang kabutihan? Pero, pag naniniwala ka na you are on the winning side, that Jesus Christ He started the process of transformation from the first coming, tapos makukompleto yun sa second coming. You know that God is in the business of restoring this broken world. Tapos tinawag ka ng Panginoon makiisa sa ganung gawain by fulfilling the Great Commission. Finally, natagpuan mo na yung purpose mo. At ang sarap sa pakiramdam na teka, may corruption, yes, I will fight corruption in the name of the Lord Jesus Christ with the power of the Holy Spirit, and I know I'm on the winning side. Pakasarap po. At sarap mapabilang sa isang misyon na alam mo, mission din ng Diyos. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Again, I just want to affirm, kung magkakaiba man tayo ng mga views patungkol sa pre-trib rapture, pero naniniwala tayo na salvation is by grace through faith in Christ. We believe in Jesus Christ. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. We believe in the essential doctrines of the Bible. We're still brothers and sisters in the Lord. That we have to respect one another. We have to love one another even though magkakaiba tayo sa mga views patungkol rito. So, yun lamang po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.